Good morning. Welcome po dito sa Greenfield Realty. It's me again, Olive. I'm back. So mag-offer po ako ngayon sa inyo ng isang property located at Lopez, Quezon kung saan ito po ay may sukat or lawak na 6 hectares. So sa mga buyers ko po na naghahanap po ng isang malaking property pero murang-mura po ang price, ayan. I-avail nyo po itong property na to. Ito po ay binibenta lang ni seller sa napakamurang halaga. So kung kayo po ay may 1.9 million, ayan, gawin po natin yan 6 hectares. So i-grab nyo na po tong property na to. So bago tayo umikot kay property, as always, paki-like, paki-share and subscribe sa ating YouTube channel, and then paki-pindot na rin po yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga properties na ibablog po natin. So tara, pasok muna tayo kay property, and then sa loob ko ipapaliwanag or i-explain at ibibigay sa inyo yung full details nitong 6 hectares dito sa Lopez, Quezon. Let's go! Ayan, nandito na ako sa may pinaka-loob ni property. So mamaya, paglabas natin sa ako i-explain po sa inyo yung pinaka-road. Ano po? So dito muna po tayo sa may pinaka-loob ni property kung saan ay nagulat ako. Sobrang sukal. So pag mga ganitong kasing kalalaking property, usually po talaga napapabayaan na po ng mga seller. So medyo talagang obviously napabayaan na talaga. So ganito na kasukal. Ayan. So marami tayong mga hardwood. Mga kawayan, dami. Pero hindi tayo susuko. Tara, ikutin natin. Hindi ko may pa-promise na maiikot ko yung ganitong kalaking property, pero try natin yung best natin para at least kahit yung ibang portion ng lupa masilip man lang natin. Pero dito pa lang sa may pinakabungad, ayan, bubulagan na sa atin yung mga damo at katanghali ang pantapat. So may line tayo ng kuryente kung saan nandito siya sa may pinakaloob ni property. Ayan po, kaya hindi tayo hihirapin pagdating dun sa source ng kuryente. Ang daming kahoy. So, wala siyang masyadong maraming damo, pero halos hindi ka makakapasok doon sa ibang part kasi ayan, ganyan, dikit-dikit yung mga kahoy, pero papasok pa rin tayo. Ayan, so pasok tayo. So ang papansin natin, talagang halos hindi na naabyad or naasikaso tong si property. So yun yung one reason kung bakit nila binibenta. Kasi ang may-ari po nito is patay na, and then hindi siya nagkaroon ng anak. So yung kapatid na lang po ang nagmamanage nito, kaya gusto na rin niyang ibenta. So tayo po ay TCT title, pero patay na po ang nasa titulo. Kagandahan nito pag pinauling natin. Yan, malaki-laking pera pa rin to sa sobrang dami ng kahoy. Pero usually po yung ginagawa po namin dito sa mga hinahandle namin mga property, pag ganitong kasukal, nililibre na lang po namin yung mga kahoy na to sa maglilinis. So hindi na po namin sila ipipay dun sa trabaho nila, pero ang magiging bayad na lang nila ay yung mga uulingin po nila na yan. So linis na linis naman yan, as in talagang lilinisin nila hanggang sa mga damo. Kagandahan nung dinaanan natin kanina ay mga patag naman yung daan, so mga flat, kaya hindi tayo hinirap pagpunta kay property. So wala tayong masyadong description kay property kasi wala siyang masyadong laman. Ang pinakalaman lang niya is ito nga po, yung mga kahoy, and then meron siyang natitirang halos nasa 300 kapuno lang ng niyog. So na-clearing na kasi siya. Wala pa tayo nakikita mga fruit bearing, pero maganda yung tayo ng lupa, as in
gradual slope lang, and then maraming part na pantay. Yan, medyo umusod-usod na tayo ng konti dun sa may pinakabungad. So still, ganito pa rin yung itsura niya. Pero merong mga ilang fruit bearing na rin ako nakita, katulad ng santol. And then meron tayong kay Mito. May mga kakao din dito sa property. Dalong yan. At dito napakaraming kawayan. Kagandahan nitong ganitong itsura ng property, yung maraming puno. Hindi masyadong mahirap mag-ikot kasi nakakanlungan tayo ng mga hardwood. So hindi natin ramdam yung init. Kaya medyo okay pang mag-ikot. So dito naman tayo sa part na to kung saan nandito daw yung sinasabi ko na natira na lang si property ng halos nasa 300 kapuno ng niyog. So dito sa part na yun, dito tayo pupunta. So ang kagandahan kay property, meron tayong source ng kuryente kung saan pinakita ko nga po sa inyo na bali tumawid po siya dun sa ating pinaka farm ano po. So nandun sa may pinakaloob. And then yung source ng tubig natin may nakapaloob ditong sapa. Mamaya papakita ko po sa inyo kahit na naigay yung tubig. Papakita ko pa rin po sa inyo na ito po ay may source ng tubig, kaya lang talagang sobrang init. Ayun, natuyot siya. So meron naman tayong signal ng phone. Uy, may kamyas. And then may mangga. May langka. Ayun, rambutan po yun, no. May saging. Ito sa part na to medyo ano, maraming mga fruit berry. So ito yung 300 puno ng niyog na nakapaloob kay property. Medyo bata pa. Ang lalaki ng mga puno. Ito po ay puno ng talisay. Yung mga hardwood na nakita ko dito ay hindi ako masyadong familiar, pero ibang nakita ko, kilala ko. So meron tayo ditong malatubig, meron akong nakitang mahogany, anilaw, meron din. So medyo na-amaze naman ako dito sa may pinaka-gitna ni property. Kasi kanina dun sa pagpasok ko, parang nalungkot ako dahil sobrang sukal nga po. Nasabi ko naman yan dun sa bungad ng aking vlog. So maraming mga hardwood talaga na halos dikit-dikit. And then talagang may mga damo. As in masukal talaga. Pero dito sa part na to, ayun, medyo natuwa na ako kasi ang daming niyog, ang daming fruit bearing, medyo malinis yung property. And then nandito yung kapatagan niya. Kanina kasi semi-slope. Pero carry pa rin naman ng ating mga buyer na medyo may edad. So hindi pa naman siya ganun kahirap ikutin. Kaya lang talagang sobrang laki nito. Ang laki ng puno ng santol natin.
Ang dami ding nangka dito sa part na to. Ayan, ang ganda pa rin dito sa may part na to. Flat pa rin siya. Maraming fruit bearing na medyo malalaki na po yung nakatanim dito, like santol. Medyo may mga kalakihan na po yung santol na nakapaloob dito. So lakad pa rin tayo. So tayo po ay nasa 10 kilometers para po makalabas po tayo ng pinaka-national road buhat dito kay property kung saan meron tayong rough road and then cemented road. So mix po iyan ano po. And another 10 kilometers buhat po dun sa pinaka-national road na lalabasan natin hanggang sa may pinaka-town proper. So nandun na po yung ating Jollibee, McDo, yung ating palengke, munisipyo, and then mga university. Kung kayo po ay may mga pinag-aaral na mga estudyante at kung kayo po ay gusto mag-avail dito, don't worry po, meron po tayong mga school dito sa Lopez. So kung i-rate po natin si property, tayo po ay nasa 40% na flat and then 40% po yung ating semi-slope na gradual and then meron tayong 20% na medyo may kataasan po yung part ng lupa. Ano po? So nandito yan sa may part na to. Natanong ko na, ayan, medyo mataas na po yan pero hindi pa rin naman ganun kataas akyatin, pero hindi na ganon din kadaling pumanik. So medyo may laban na yung tuhod natin pagdating sa ganyan level ng lupa. Pero ang ganda dito sa may part ng pinakagitna ni property, ang ganda, as in punong-puno ng laman. So kung kayo po ay papasyal kay property sa unang part po ni farm, doon sa may pinakabungad, yun nga, kagaya na nasabi ko kanina, medyo malulungkot kayo kasi talagang as in wala siyang laman, tas masukal pa. Pero dito sa may part na to, dito na kayo matutuwa. Ang ganda. Peaceful and then ang lamig. Tinatanong ko dun sa mga kasama ko yung ibang mga hardwood na hindi ko masyadong nakikilala. So meron tayong basyad, anilaw. Basyad, anilaw, ano pa? Bunliw. Antipolo. Meron pa kaming ilang pirasong puno ng rambutan na nakita dito sa may likuran. May mga part tayo ng property na gustuhin man natin pasukin pero hindi natin mapapasok. Hindi dahil sa palusong or pataas, kundi dahil talagang sobrang sukal, as in wala tayong susuotan kasi dikit-dikit halos po yung mga punong kahoy na tumubo sa kanya. So baka may ahas dyan. So safety first muna po tayo, kaya dito lang po tayo sa medyo maaliwalas yung property or malinis. Kung maisipan po nating pasyalan si property, si 6 hectares, at kung kayo po ay manggagaling from Manila, tayo po ay magta-travel ng halos nasa 5 hours kung tayo po ay may sariling sasakyan. And then, kung tayo naman po ay mamamasahero lang, so nasa 6 yan, 6 hours po ang tatakbuhin po natin. At po.
So, isa sa napansin ko dito kay property, sa sobrang dami niyang tanim, pati mga hardwood, hindi nahirapang tumubo ng ganitong kalalaki. Kasi nga po yung pinaka-soil niya o yung lupa niya is napakataba. So, very good po yung ating soil. Ano po? So, kahit anong itanim natin dito, tutubo. Sayang hindi ko mapasok yung ibang part kasi ganyan po talaga yung itsura niya. So palabas tayo ng property, pakita ko naman po sa inyo yung nasa kabilang side, sa right side ni property, yung pinakasapa niya. Pero sabi ko nga po, iga siya ngayon, pero at least makita nyo lang po yung pinaka-itsura niya na ito po ay merong source of water. So nalapitan natin yung pinaka-sapa na nakapaloob kay property. Iga na siya! Ha? Ayan. Lapit tayo. Naiga na siya. Sobrang init kasi. Ito nakapaloob kay property ito, no? Boundary. Boundary lang. Ayun. May tubig pa. So, boundary lang pala siya. Yung kabila, ito po yung pag hindi panahon ng tag-init, naagos dito ang tubig. Pero dahil sa sobrang init, ayan, itong part na lang na to ang may tubig. Ang dami daw po naliligo rito sa panahon ng hindi naiiga yung tubig. Ang daming dumadayo dito kasi ito pong part na to, yan, agos lang ng agos yung tubig dyan. May mga lumot pa, oh. Halos lahat naman po ng mga sapa rito sa Quezon ay karamihan po ay mga natuyot na. Yan, lalabas na tayo kay property para may explain ko naman po sa inyo yung aming nilakaran patungo kay property. So kanina dito kami dumaan, pakita ko lang po sa inyo, ha. So ito, patag naman yung dinaanan namin, and then naglakad kami ng halos nasa 3 minutes. Pero hindi po ito yung magiging daan talaga patungo kay property. So meron po itong proposed barangay road kung saan makikita nyo po yung poste ng kuryente na yan, yung line ng kuryente na yan. Diyan po dadaan ang ating barangay road, and then papunta po yan dun kung saan nandun po yung ating property. Ano po? So kanina in-explain po sa amin kung paano yung magiging daan. So mahahati po si property or magigitnaan ng ating barangay road. So matutuhog po siya ng pinaka barangay road. So pansamantala, itong nilalakaran po namin ay pag-aari po ng mga kahangganan po ni property. Ano po? Pero good thing nga po, ayan po yung poste ng kuryente, ayan yung line ng kuryente. So diyan po dadaan ang ating barangay road patungo doon kay property. So sa ngayon po, magandang i-invest si property kasi medyo mura siya. 6 hectares sa halagang 1.9 kasi nga po ay wala pa siyang kalsada. Pero ito po ay sakali magkaroon ng kalsada, hindi na po yun price na yun ng
magiging presyo ng ating property. So sa ngayon, kung gusto niyo pong mag-avail, i-avail po siya sa murang halaga para investment na rin po. Yan, i-avail na siya. Ito pa rin yung dinaanan natin kanina. Pakita ko lang po sa inyo yung itsura ng mga kahangganan natin, pero hindi na po ito sa akin property ha. Dito po hindi kayo mapapanglaw kasi may mga bahay na rin po dito. And 3 minutes walk lang po, nandun na po yung ating barangay hall. Or barangay ay bahay na yun, I mean, kung tawagin po rito sa Quezon. Ano po? So dito kami nagdaan kanina. Patag naman yung dadaanan, kaya hindi tayo masyadong hihirapin. Exercise na rin. Ayan. Ayan, dito pa rin kami dumaan kanina. Pagdating dito sa part na to, may pathway naman lang. Kaya para ka na lang din nag-exercise kung pupuntahan mo si property. Kung sakali magustuhan nyo po si ating 6 hectares dito sa Lopez, Quezon, pwede nyo na po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber na nasa taas ng inyong screen. So about naman po sa sasagutin po ng ating seller at buyer kung sakaling magkasundo po sila. Ang sasagutin lang po ng ating buyer is deed of sale and then transfer. So lahat ng gastos ay kay seller na po. So wala na po kayo iintindihan. Kung gusto nyo pong ipasukat ulit, iparelocate si property, sasagutin po yan ng ating seller. So yan. Akit tayo ng stairs. Papunta na po ito sa barangay Nayon or bahay Nayon, barangay hall. So nandito na tayo sa barangay hall. Yan, so may kalapit na barangay hall ang ating property. Sa magandang property namin yung na-visit natin for today. Kung sakali, yan, message nyo na po kami agad. And thank you for watching.